Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo yung may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. Nothing can separate, even if you run away. Your love never fades. Though I still make mistakes, but you have your mercy for me every day. Your love never fades. Same through the ages. Your love never changes. It may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Feeling strong and the far asleep, I'm not alone, faith is open sea. Your love never fades. The skies and the spots of light, and every thought of which the other side. Your love never fades. Stay the same through the ages. Your love never changes. Maybe pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Your love never fades. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. You did all things work together for my good. All things work together for my good. You stay the same through the ages. Your love never changes. Maybe pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fades. Oh, your love never fades. Your love never fades.
Hello po, good morning po JTG family. Isang masaya na naman po at pinagpalang araw po. Nakaloob po ng Diyos sa ating mga buhay. I hope na ang bawat isa po ay nasa mabuting kalagayan. So dadako po tayo ngayon sa ating morning devotion. Bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, ay tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Ama naming banal, ay nagpapasalamat kami, Panginoon, sa umagang ito, Lord God, sa kabutihan mo at sa panibagong araw, Lord God, na ipinagkaloob mo po sa amin, Lord God. Patuloy mo pong buksan na aming puso't isipan sa umagang ito at patuloy, Ama, na ikaw magpaunawa ng mga salitang ito, Lord God. Hayaan mo, Lord, na matanim ito sa pinakamatabang parte ng puso namin. At hayaan mo na, Panginoon, na ma-apply po ito sa aming mambuhay. At Lord, patuloy itong ma-encourage at magpalakas po, Panginoon, Lord God, lalo sa bawat sitwasyon na meron kami ngayon, Panginoon Lord. Ikaw lamang nakakaalam ng sitwasyon at puso ng bawat isa. At hayaan mo, Panginoon, patuloy ka mabigyan ng karangalan at kalwatian sa aming pong mga buhay. Lord, tago mo lamang ako sa likuran ng iyong cross. Hindi po ako makita, kundi ikaw, Ama. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayong umaga po, kung mayroon po tayo mga Bible, let's open up with me in the book of Matthew, chapter 13 po, verse 44 to 46. Sabi po ng salita ng Diyos dito, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Verse 45, gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mangangalakal na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, siya'y humayo at pinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. So, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga is beyond more important to the richness of this world. So, in this life po, maraming tayong bagay na pinahalagahan, mga bagay na pinagsisikapan. Pero sa lahat ng iyon, ano po ba ang pinakamahalaga? So, ang mga talinghagang nakabaong kayamanan at ng perlas ay nagtuturo po ng dalawang katotohanan. Una, ang kaharian ay isang kayamanang walang katumbas na dapat hangarin ng higit sa lahat ng bagay. Yun yung kaharian ng Panginoon. Na ang Diyos ay higit sa anumang kayamanan o bagay na i-offer ng mundong ito or beyond that. Pangalawa, ang kaharian ay nakakamit sa pamamagitan ng pagbitiw sa lahat ng bagay na maaaring makasagabal sa atin na maging bahagi nito. So, mayroon po akong 4 na bahagi na i-share sa inyo na nais ng Diyos upang makamit natin yung pinakadakilang adikhain. Yun ay si Kristo. Una po is seeking o searching, no? Nakikita natin sa 44 and 45, no? Seeking His kingdom. So sabi po dito, naghahanap, may paghahanap. At ang sino mang humahanap ay nakakasumpong. So it means po na hanapin ang kaniningan ng Diyos, hanapin natin yung kadakilaan niya, yung katwiran niya, at yung katotohanang nagmumula sa Kanya na tanging sa kanyang presensya lamang natin makikita. So, if we are seeking the kingdom, isik natin yung hari. No? Let's seek the giver na nagbibigay ng lahat ng meron tayo. Sabi nga po ng Matthew 6:33, no? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, napaka well-known na po ito na verse sa bawat isa. Sabi nga po dito, seek always God's presence. That's our part bilang anak niya. So, dahil tunay na nalulugod ang Diyos sa mga taong buong puso siyang hinahanap. So, yung pangalawa naman po is, sa 4 na bahagi po na nais ng Diyos, yung pangalawa po is deepening or knowing, yung pagpapalalim po sa relasyon sa Panginoon or having a deeper relationship with God. No? Pagpapalalim sa pagkilala sa Kanya. Kasi po, kapag the more tayong lumalalim sa Diyos, the more natin siyang nakikilala. At the more natin siyang nakikilala,
ay the more natin siyang nakikita, kinikilala pala, and the more natin nakikita ang kanyang halaga at mabibigyan natin siya ng pagpapahalaga. Ulitin ko po, kapag the more tayong lumalalim sa Diyos, the more natin siyang nakikilala at the more natin siyang kinikilala, ay the more natin nakikita ang kanyang halaga at mas lalo natin siya bibigyan ng pagpapahalaga o kahalagahan. Sabi nga po ng John 17 verse 3, ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila, ang iisa at tunay na Diyos, si Jesu Kristo na siyang sinugo. Sabi din po ng Ephesians 1 verse 17, at hinihiling sa Diyos na ating Panginoong Hesus Kristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. So, yung relationship natin sa Panginoon ay personal and process din po yung lalong kilalanin pa yung Panginoon. So, may example po tayo dito, no? It's easy to have an exciting relationship when you first fall in love. Dun sa mga unang, you have relationship, syempre pag mga first time, so excited ka, lagi kang masaya, diba? But it takes deliberate effort to keep your marriage or your relationship na yon close and growing as the years goes on, lalo na sa panahon na tumatagal po yung relasyon. So, the same is true in your relationship with the Lord. Now, when you first come to Christ, it's new and exciting. But it's easy to lose that first love for Christ and to grow distance in your relationship with Him. Lalo na sa panahon na pag lumalalim ka sa Panginoon, lumalalim din yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. So kapag hindi ganun kalalim yung relasyon natin sa Panginoon, is paano yung first love natin, yung excitement minsan, is nawawala na sa yung excitement natin sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi dito, kaya maraming Kristiyano ang hindi lumalago dahil hindi nagbibigay ng time at effort sa paglago. So, kung kilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo kahit sabihin sa'yo ng tao, kahit anong sabihin sa'yo ng tao, hindi ka matitinag o matitibag sa paglilingkod. So, we need to take step po to have a deeper relationship. Your relationship with the Lord is not caused by others. It's your decision. It's between you and God. No? So, this is how you keep your relationship with the Lord. Siyempre, you need to give time and effort, yung constant attention sa Panginoon, no? And forethought, no? Laging pinag-iisipan mabuti, yung always seeking for God's guidance, no? As Apostle Paul did, hindi siya tumigil. Isa sa best example natin, si Apostle Paul, na hindi siya tumigil in knowing Christ, no? Nahanapin at kilalanin ng Panginoon. And yung pangatlo po ay surrendering or releasing or pagsuko sa Panginoon, no? Isuko yung buhay natin sa Panginoon. So, and i-let go ang lahat ng sagabal, no? Isa sa pinakasagabal is yung sagabal sa pag-enter dun sa kingdom ng Panginoon is yung kasalanan, no? Yung lust of the flesh, lust of the eye, no? Sa atin upang maging kaharian maging bahagi ng kaharian Diyos. Yun yung kasalanan yung nagiging hadlang para hindi tayo makapasok o hindi tayo maging bahagi ng kaharian ni Kristo. So, ibig sabihin, nung sinabi doon sa verse na 45 po, na makikita natin, na ipinagbili niya, no, yung lahat ng kanyang, sa verse 46 po, na ipinagbili niya po yung lahat ng kanyang ari-arian. Ay dapat po nating maunawaan na ay dapat nating ibaling ang ating buong puso mula sa ibang adikain from this world, no? Yung heart natin, let's turn it, yung desire natin is mas i-desire natin yung pinakadakilang adikain, yun ay si Kristo. We need to fix our eyes to Him. Dahil si Kristo lang ang tunay at natatanging kayamanan na pang forever. Sabi nga po sa Lucas 9:23 verse 24, sinabi niya sa lahat, kung ibig niyo namang sumama sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili,
pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. At naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ang siyang mawawalan nito, ngunit ang mag-aalay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. So, it takes a lot of sacrifices din po in following God. So, let's pray always na bigyan tayo ng Lord ng kalakasan to surrender everything to Him. Surrendering to God means letting go of our plans and letting God have His way in every aspect of our lives. Bakit nga ba natin kailangan i-surrender sa Panginoon? No? Full surrender to God means that we accept Jesus as our Lord and Savior. Na if we surrender to Him, ibig sabihin kinikilala natin ang pagiging Diyos at tagapagligtas ni Kristo sa buhay natin. It is an act of obedience and complete trust. Surrendering to God, it is an act of obedience and complete trust. Paano nga ba natin i-surrender yung buhay natin sa Panginoon? No? Surrendering to God through prayers. Pananalangin, let go and let God direct our plan. Continue, katulad kanina sinabi natin, let's continue to seek God and seek godly counsel. Mingi tayo ng mga advice, no? Mga godly advice, then fasting. And we need to be in step with God so that not only did we seek Him, no, hindi lamang natin siya sinisik sa kanyang plano, in His planning, but also dun sa timing ng Panginoon. No? So, pang-apat po, lastly po ito, is keeping or valuing our relationship with Him. Pahalagahan o ingatan natin yung relasyon na meron tayo sa Panginoon. Kasi dumarating tayo sa panahon na nanghihina tayo, maaari tayong mawala. Kasi alam nyo naman ang kaaway is stealer siya, killer, and destroyer siya. So keep and value our relationship and our identity bilang mga anak ng Diyos. Although, ito po yun na tanging sa kahabagan lamang ng Diyos, kaya tayo nakakapaglingkod. So, let's keep also a decision na keep or i-value natin yung relationship natin sa Panginoon. Yung relasyon natin kay Kristo, ang ating access or key to enter the kingdom of God and inherit ang kayamanang kaloob ng Diyos. Ito ay ang buhay na walang hanggan na kasama siya. Without access, we cannot enter His kingdom. So bilang conclusion po, since we have the access to all God's richness, the time that we accept the Lord Jesus as our Lord and Savior, that's also the time na He started to reign our lives, na naghahari ang Diyos sa buhay natin. I hope we always be reminded to always seek God's presence, seek His word and His will for the clearer directions of our life. Pangalawa, continually deepen, digging the foundations of our relationship and faith in Christ so that we can stand to all trials that we going through encounter o lahat pa ng mga may encounter natin sa buhay and continually na kilalanin siya ng malalim pa for He is the eternal life. Siya yung buhay na walang hanggan. Pangatlo, to fully surrender our lives, our heart, our will, and our decision to His guidance and mandate so that no hindrances, walang maging hadlang sa pagpasok natin doon sa kaharian niya at walang maging hadlang sa kanyang mga pagpapala. And lastly, always keep and value the relationship and identity that we had in Christ so that we can inherit all the richness in heaven, which is more important rather than the richness na mayroon dito sa mundong ito. And kasama tayo niyang mamumuhay at maghahari magpakailanman. So, yun lamang po. I hope po ng bawat isa ay manututunan. Patuloy natin idalangin sa Panginoon na makita natin na yung kahalagahan ng relasyon at knowing God deeply, seeking God sa buhay po natin. So, yun lamang po. God bless po everyone.